Harap mga gar, alam kong marami dapat akong sabihin sa inyo. Matagal na akong nawala dito. Parang isang buwan ata. And alam ko kung marami sa inyo na nagtatanong, nag-iisip kung ano ba nangyari sa akin. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa atin. Sa halos 2 taon natin dito sa pagko-content. At also na-reach natin ang isa sa mga goal natin sa YouTube, ang 100,000 subscriber. Alam ko, marami na tayong pinagdaanan, marami na tayong napagsamahan, marami na tayong mga video nagawa. Halos lahat siguro nagawa na natin. Maliban na lang sa isa. At ngayon, i-explain ko kung bakit nawala ako ng ganong katagal. I know marami magtatanong, marami magtataka kung bakit out of nowhere bigla na lang mag-change ng content ng isang King FPS. Pero meron kasing nagbago sa akin. Meron kasing nagbago sa akin. Binago niya ako. In the past few months, early this year, maraming nangyayari sa akin na hindi ko mapaliwanag. Parang may bumubulong sa akin, Magar, na kailangan kong bumalik sa presensya niya. Kailangan kong itama yung mga pagkakamali ko. Pero hindi siya madali. Sinubukan ko siya nang ako mag-isa. And basically, everything falls apart again. I go back to my old ways and guess what? Naging worse. I seek for the money. And I want money. I want to be rich. I want to become a billionaire. But remember this, Magar. The love of money is the root of evil. Pero, hindi ang pera ang root ng evil. Just to clarify it. Kundi yung mga bagay na pwede nating sambahin o pwede nating pagpukusan o kumuha ng time natin. Pwede yung fame, yung wealth, yung career, it's basically everything. So, ano naman yung kabaliktaran nun, mga gar? Yung root of holiness. Ayun naman ay si Jesus Christ. And today, I want to share to you, mga gar, why I decided to follow Christ. Alam ko, yung iba sa inyo, di maniniwala dahil ang isang King FPS, kilala sa pagiging makulit, loko-loko, pasaway, at isang makasalanang tao. Pero, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, kung sino ang nasa Kanya, siya ay panibagong likha ng Panginoon. Hindi na para ipanganak siya ulit, okay? Kundi siya ay panibagong nilalang. Yung dati niyang buhay, yung dati niyang kasalanan, tinuldukan na ng Panginoon. Unless, totoo yung pagsunod niya sa Panginoon. So yun yung nangyari sa akin, mga kar. Dahil puro bata, sabihin natin, majority na mga nanonood sa inyo ay puro bata. At sa akin, parang okay lang dahil kumikita ng pera. Pero hindi ko na-realize na lahat pala kayo ay nililid ko sa kapahamakan. Instead na ilid ko kayo sa presensya ng Panginoon. Pangalan ko pa naman, Christian John. Yung John ko is John the Beloved.
Pero hindi ako yung John yun eh. Ako yung John the Rebellious. Masyado akong napukaw, masyado akong nag-focus sa pagpapayaman sa mundong ito. Pero, sabi sa akin ng Panginoon, bumalik ka na. Dahil may mas malaking plano pa ako sa buhay mo. And na-realize ko, the more na nagbabasa ako ng Biblia, the more na nagme-meditate ako, day and night, the more na nakikinig ako, is mas lalo ko na-realize na mali yung ginagawa ko. Na madumi ako. Na mali na. Lalo na yung part na nabasa ko yung sa book of Matthew. Yung sabi doon, no one can serve two masters, for you will hate one and love the other. Or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. So yung mga gar, dahil sa pangkasarili ko lang, makasarili kasi ako, gusto kong yumaman, I starting loving money. And loving money is the root of all evil. But hindi lang yung money yung root ng evil. Basically lahat. Pwede yung career, pwede yung fame, pwede yung kahit anong bagay dito sa mundo na hindi nakakalugod sa Panginoon. So kung merong root of evil, hindi may opposite yun, di ba? Ano naman yung root of holiness? Ayun naman, si Jesus Christ. When you decided to follow Jesus and you decided na patirahin siya sa buhay mo, siya mag-control sa'yo. Everything, simula sa root hanggang sa puno na. Siya na, lahat. Everything will change. At yun yung nag-remind sa akin. Dahil sabi rin sa scripture na mas mabuti pang talian sa liig ng gilingang bato at ihulog yung tao sa ilalim ng dagat o something na malalim hanggang mamatay siya doon. And kaysa maging pagkakasanhi ng pagkakasala ng mga maliliit na to. For you, young ones, maybe there's a new believer in Christ. Mga bago kong followers, mga bata, o mga may nakakaparinig nito na bago lang sa presensya ng Panginoon. And they follow you. You follow me in all my social media. And yet, I'm leading you to sin. Ayun yung nagsabi sa akin na mali na. So, kailangan ko itama. So, yung nag-remind sa akin na ayokong maparusahan ng ganun mga gar. Kasi, dalawa lang namang option yan eh. After this life. It's either heaven or hell. So, isipin nyo na lang. Sa 70 or 80 years natin, o sabihin natin 100 years, na nabubuhay dito sa mundo, nagawa mo na lahat, naging mayaman ka. Pero yung eternal life mo, saan mo i-spend? That's hit me so hard mga gar. Na kahit yumaman man ako dito sa mundong ito, pagdating naman sa kabilang buhay, ay mapupunta lang ako sa impyerno o mapupunta ako sa madilim na lugar kung saan magsasuffer ako for my entire life. Kasi wala na yun eh. Endless na yun mga gar. Walang katapusang parusa. So nandun ako sa punto na yun mga gar. Na binabalik sa akin ng Panginoon na nire-remind niya ako na kailangan kong bumalik sa Kanya. Kailangan kong i-lead kayo as my follower.
as my subscriber at nakikinig kayo sa akin. Okay lang kung maubos kayo, okay lang kung mabawasan kayo, as long as there's one soul that I can lead to Christ. I will continue my walk in faith and to share gospel to you, mga gar. I know it's weird to hear someone like this, especially isa ako sa mga head ng The Squad. And they understand kung ano yung side ko, mga gar. And nirespeto yun ng mga tropa, mga kaibigan, mga kapatid ko. And I'm happy for that. Kasi mas gugustuhin ko pang kamuhian ang mundong ito at mahalin ako ng Panginoon kaysa naman mahalin ko yung mundong ito at ipagtabuyan ako ng Panginoon. Tandaan nyo, mga gar, para sa akin, sa pananaw ko, siguro mas better na maniwalang merong Panginoon, and it turned out, pag namatay ako, walang Panginoon, walang mawawala sa akin, kaysa habang nabubuhay ako, di ako naniwala, and it turned out, there's God. Wala nang balikan. Alam ko, hindi ko hawak ang buhay ko. And every other day, it always remind me, napapalapit sa end time. Every other day. And I'm reminding you all, guys, na Jesus is coming back soon. Tingin nyo ba yung mga nangyayari sa paligid natin is normal lang? Tingin nyo ba parang accidental lang? No, it's all prophecies. It's all leading to the return of Jesus Christ. And I'm happy to share my faith to you all, mga gar. And sana, suportahan nyo ako. At sama-sama tayong tuklasin ang kagandahan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Maraming salamat pala, mga gar, sa walang sawa niyong suporta sa akin. And I'm hoping to see you sa ating podcast. God bless you all. Always remember, Jesus loves you.